Mula sa panalamisa, makisang lahat sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito'y pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Bahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Awitin natin ang papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinababanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, nung ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa paglapag ng Espiritu Santo sa mga alagad na ipahayag nila ang mga kahangang gawa ng Diyos sa iba't ibang wika. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit.
Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na ninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang mga raming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Pampilya, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, punta na iyong baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoon Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw pon kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa laalabog pagkaton mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangal ay manatili
aking puso sana man ay kalugtan. Habang aking naawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, punta na iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nagagawa nating sabihing Panginoon si Jesus at napagkakaloban tayo ng iba't ibang kaloob para gamitin sa ikabubuti ng lahat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni naman Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa'y binigyan ng kaloob na nahahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, o bininyagan sa iisang espiritu, upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manatiling nakaupo ang lahat. Sa sinapuhan sa'yo,
Magsitayo po ang lahat. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Inagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinusugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapatid. Nung ako po'y bata pa lamang, lagi po akong pinagsasabihan ng aking lola na wag akong maglalaro ng apoy sapagkat ang apoy nakapapasok. Ang apoy nakasusunog. Ito yung kanyang katangian na dapat nating isaisip. Bakit ko po sinasabi ang bagay na ito? Ngayong linggo pong ito'y pinagdiriwang natin ang Pentecost Sunday. At sa linggo pong ito, tampok po sa ating mga pagbasa, partikular sa ating ebanghelyo, ang patungkol sa pagsusugo ng Espiritu Santo. Alam niyo po, isa po sa mga sagisag at simbolo ng Espiritu Santo ay ang apoy. Bakit po ba apoy? Ano bang meron sa apoy? Magandang mapagnilayan po natin ang salitang apoy. Alam niyo po, noong lumang panahon, maraming tao po ang nagsabi kung saan nagmula ang daigdig. Ang sabi po ni Tales, ang daigdig ay mula sa tubig. Ang sabi po ni Anaximenes, ang daigdig ay mula sa hangin. At si Heraclitus naman po, ang kanyang sinabi, ang daigdig ay mula sa apoy. Bakit ba napansin ni Heraclitus na ang daigdig ay mula sa apoy? Sapagkat nakita niya, lahat ng bagay lumilipas at nagbabago. At tanging ang hindi nagbabago ay ang apoy. Dahil ang apoy, siya pang nagdudulot ng pagbabago. Halimbawa, kung susunugin mo yung kahoy, ang kahoy magiging uling. At ang uling di kalaunan magiging abo. At dahil dito pinaniwalaan ng taong ito, si Heraclitus, na ang apoy dahilan kung bakit mayroon tayong daigdig. Ang apoy nagdudulot ng pagbabago.
At ito rin po yung katangian ng Espiritu Santo. Inilalarawan na ang Espiritu Santo ay animoy parang apoy sapagkat ito'y may dulot ng pagbabago. Ang sabi po ng katekismo ng ating simbahan, the fire symbolizes the transforming energy of the Holy Spirit's actions. Ibig sabihin po, kapag napupuspos ka ng Espiritu Santo, ay dapat mayroon ring pagbabago sa iyong buhay. Dapat may transformation. Dapat may pag-iiba ng sarili. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Napupuspos nga ba tayo ng Espiritu Santo? 3 bagay po ang nais kong bigyan diin sa pagninilay na ito. Una, you should be transformed because of the Holy Spirit. Pangalawa, you should be empowered because of the Holy Spirit. At pangatlo, you should be sanctified because of the Holy Spirit. Unang pagninilay, be transformed. Pakisabi nga sa inyong katabi, be transformed. Alam niyo po, simula po nung isugo ni Jesucristo ang Espiritu Santo sa ating lahat, magandang tanungin natin ang ating mga sarili. May pagbabago na ba sa ating buhay? Baka kasi hindi ang Espiritu Santong nananahan sa atin. Imbis na ang Espiritu Santong mag-control sa atin, ay ang masamang espiritu ang nagdudulot sa atin at nagko-control upang makagawa tayo ng kasamaan at pagkakasala. Baka ito yung demonyo kung saan lagi tayong nahuhulog sa pagkakasala. Tandaan po natin yung sinasabi sa Biblia, our bodies are temples of the Holy Spirit. Kaya sana ituring natin ang ating katawan bilang sagradong templo ng Espiritu Santo. Hayaan nating manahan ng Espiritu Santo at alisin natin ang masamang espiritu na kumokontrol sa ating buhay upang makagawa tayo ng pagkakasala. Yakapin natin ang Espiritu Santo at tayo'y magbagong buhay. Pangalawang pagninilay, be empowered. Pakisabi nga sa inyong katabi, be empowered. Kung tayo'y walang kalakas-lakas, kung tayo'y nananamlay, baka yung katabi ninyo mukhang matamlay, walang lakas. Pero kiddingly, my dear brothers and sisters, ito yung pinapakita. The Spirit empowers us in our everyday life. Binibigyan tayo ng lakas at inspirasyon upang maging matatag tayo sa ating buhay. Pansinin po natin, tayo itong palaging nagsisimba. Tayo itong palaging nagdadasal. Hindi po ba, kahit po tayo may edad na, binibigyan pa rin tayo ng lakas ng Diyos upang makapagpatuloy sa buhay. Ito po'y grasya at biyayang kaloob ng Diyos sa atin, na tayo na nananalig sa Kanya ay may mga biyayang binibigay sa ating lahat. We must be empowered because of the Holy Spirit. Panghuli at pangatlo po ay be sanctified. Pakisabi nga sa inyong katabi, be sanctified. Mapapansin po natin kung ang Diyos Ama tinatawag po nating Creator, kung ang Diyos Anak tinatawag nating Redeemer, ang Diyos Espiritu Santo naman ay maaari nating tawaging Sanctifier. Ibig sabihin, tagapagpabanal. Alam niyo po ang common connotation po kapag binansagan ang isang tao na banal, weirdo yan. Ang common connotation kapag sinabihan ng isang tao na banal, hindi yan accepted sa society. Inaayawan ng karamihan. Ang common connotation kapag sinabihan ng tao na banal ay killjoy yan sa mga ginagawa. Pero pakatandaan natin mga minamahal na kapatid, hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung ang puso natin ay may bahid pagkakasala. Kung ito'y hindi puro, kung ikaw ay hindi banal. Mateo Kabanata 5, nasa saad, blessed are the pure of heart, for they shall see God. Kaya kung inaayawan natin ang landas sa kabanalan, mag-isip-isip tayo. Hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga po tayo mayroong purgatorio. Sinasala ang ating mga ginawa
sa kahuli-hulihang kasamaang ginawa natin, sasalain tayo upang malinis na tayong makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sana ngayon palang yakapin mo na ang landas ng kabanalan sa buhay mo. Tatlong bagay ang pinapakita sa atin: be transformed, be empowered, and be sanctified. Nawa po sa araw na ito ng linggo ng Pentecostes, hayaan po natin ang Espiritu Santo upang manahan sa ating buhay at magdulot ng pagbabago sa ating pagkatao. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristong isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inalibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos samang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Puspos ng Espiritong Banal, buong pagtitiwala tayong dumalangin sa Ama, ating pong sambitin, Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa simbahang binubuo ng mga sambayanang may iba't ibang kalinangan at sa mga Kristiyanong inuusig dahil kay Kristo, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para kay Papa Leon, sa mga obispo at mga pari, at sa mga naglilingkod sa simbahan at parokya, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, sa mga mambabatas, at sa mga nagpapatupad ng batas, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa naghahatid ng mabuting balita, at sa mga nagpapatawad ng kasalanan, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Para sa ating natitipon sa kanyang pangalan, sa mga tumiwalag sa ating pamayanan, at sa mga bagong binyag, ating idalangin. Espiritu mo'y isugo ng buong mundo'y mabago. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin, isugo ang Espiritu sa bawat isa sa amin upang mag-alab kami sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.
upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ngayong ginagawa paghahain ito, na siya ring maglalahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw nga'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Nihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ng Oratio Imperata para sa pandaigdig na kapayapaan. Ama ng kapayapaan, nilikha mong may tinakdang kaayusan ng sangnilikha, subalit pumasok ang kaguluhan dahil sa kasalanan. Ngayong humaharap kami sa pandaigdig na krisis mula sa gitnang silangan, hiling naming sa iyong kapangyarihan, tapusin ang ugat ng kaguluhan, nang muling mamayani ang kapayapaang pinagtagumpayan at inihandog ng iyong muling nabuhay na anak na si Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. O Maria, Ina ng Kapayapaan, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Calungsod, magsiupo pong lahat sumandali. Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iukunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagbabasbas.
Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nilang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, kapag lubos na sumikat ang liwanag na magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Hesukristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Your love